Minasan konnichiwa, I'm Mika, Program Consultant of Jellyfish Education Philippines. And I am Anna, Documentation Specialist here at Jellyfish Education Philippines. And today we are going to talk about shopping tips and tricks while traveling in Japan. So yes, Ana, merong thinking ang mga tao na mahal ang mga bilihin sa Japan. Agree ka ba doon? Well, meron at meron. Pero kung alam mo kung saan ka bibili, makakamura. Makakamura, lalo na marami tayong magpasalubong. Isa yun sana talaga, no? Kasama yun sa trick usually. May mga pasalubong tayo. So usually, talagang ang puntahan is Donki. Yes, pag sa Japan, Donki talaga ang... Diba, nakapunta ka na rin ng Donki. So, totoo ma-intriga pa rin talaga sa hype niya. Maraming tao. Tsaka kompleto talaga. Marami talaga. Kompleto din naman talaga. Pero, personally, may kamahalan din ng only for me as a first-time visitor sa Japan. Compared sa ibang mga shops din, i-graph natin yung expenses at yung prices. May ibang mas mura talaga at may ibang mas mahal. So, for Donki, depende din sa product. Depende din siya. Pero kasi maganda sa Donki, kung halos lahat andun. So, kung may kailangan ka, actually hindi lang siya ipagpasalubong or parang personal use mo din, nandun din naman talaga siya. So, sa mga foreigners, meron naman din sila tax-free. So, pwede namang i-avail yun ng mga foreigners. Tapos sa akin naman, siguro yung tip, sa akin kasi napadalas din ako sa drugstores, sa mga pharmacies sa Japan. Meron din kasi sila dun mga snacks, meron din silang beverages, may mga chocolates din actually, nabibili sa Donki, meron din. Tapos minsan parang nakita ko na parang medyo mas mura. May mga drugstores na mas mura yung mga chocos, pati yun. Yung mga drink, pag punta kayo sa Japan, pwede nyo i-compare. Sa akin kasi parang nakita ko din na okay, sa drugstores bumili ng mga pangpasalubong. Minsan doon ako bumili ng pasalubong ng mga chocolate kasi medyo mas mura doon. Parang compared naman sa akin sa experience ko sa doon, mas prefer ko sa Daiso. Daiso, 100 yun na mostly yung mga gamit niya. Oo. So, 100 pag pumunta ka sa Daiso sa Japan, iba kasi talaga yun. Iba yung quality. Tsaka lahat nandoon. Yes. Kahit ako lagi lagi ako hindi pwedeng walang basket kapag pumunta sa Daiso. Kasi kumbaga yung mga items na maganda yung quality, tapos parang 100 yen. Kung sa palitan, hindi siya tataas ng 40 or 50 pesos. Kung ngayong so, ang dami mong nabili doon Yes, ang dami ko rin nabili. Bago kami umalis, last minute shopping na. So, parang ang daming pabibig. 100 yen lang talaga mostly yung items. Magaganda talaga yung... Isa science, maganda yun na talaga yung 100 yen stores. Hindi lang dahil sa may Seria, may Kandu pa, yan. Marami, iba-iba din 100. May Watts na yata din sa Philippines. Yung sa Seria kasi more sa parang stationary. Ako mas gusto ko din yung sa Seria. Though hindi siya ganun kadami katulad ng branches ng Daiso. Isa sa mga tips natin yun na check nyo yung mga 100 yen stores. Tapos meron din 3 coins, yun naman 300 yen. 300 yen store naman siya. Tapos in terms of payment, so parang madami din naman po tayo nagamit na merong cash, merong pwedeng Alipay, pwedeng card. So, depende din naman sa store kung available. Then, sa 7-Eleven, mostly pwedeng sa Philippines, diba, sobrang sikat na yung GCash. Yes. Kasi sobrang, halos lahat na may GCash ngayon. So, sa Japan, pwede siya. Basta may Alipay sa payment method sa convenience stores or sa mga department stores. Miss case, actually, sa mga amusement park. Ginamit ko siya sa USJ, sa Disney. Basta may Alipay, pwede yung GCash. Tapos, mas mababa din yung conversion. Yeah. So, yan din. Isa din siya sa matitip namin is kung kaya, pwede nyo gamitin yung GCash kapag pwede yung payment. Kasi may iba kasi establishment naman na cash lang pwede. So, kung kaya yung Alipay, mas actually better na Alipay, GCash yung gamitin natin para mas mababa yung conversion ng yan sa peso. Tapos, meron naman mga items. Na kung gusto niyo yung parang mga yung prices naman. May mga outlet stores din sa Japan. Like, for example, yung iba na gusto ng mga branded na items. Meron mga outlet stores like sa Tokyo, may Gotemba. May iba-iba. Marami siyang iba-ibang klase lang outlet store na sobrang laki ng mga discount nila. Kasi kung mahilig ka din talaga, wala sa mga branded items, minsan 30% off plus 10% off pa kapag may dala kang passport. So, patong-patong na usually yung mga discount nila. So, yun, sa mga gusto naman ng mga branded na items, sa mga outlet store. So, for sure, meron at meron yan. Lalo na sa mga big cities.
And then, meron din namang mga stores sa Japan na mababa yung prices. Usually, sa mga department stores din sila. So, makikita niyo naman din siya. Lalo na kapag patapos yung season, mayroon silang end of season sale. For example, pumunta kami din dati sa Fukuoka ng July. So, kumbaga, parang gitna din siya nung sa summer. So, yung mga items nila, mababa talaga. Tapos, meron naman pagpapalit naman yung season. Kunwari, winter season yon, tapos patapos na, spring na. So, yung mga coat naman, yung mga winter clothes naman yung mga nakasale. So, maganda rin pag pupunta kayo sa Japan. Yung medyo papalit yung season. Or meron kayong pwedeng abangan na may mga malalaking sale. Kasi pag nag-sale sa Japan, totoo siyang sale talaga, na talagang ang laki ng discount. So, yun yung mga tips natin sa shopping sa Japan. Versus yung sa Donki. Yes, okay naman sa Donki. Mas madami din siyang items, may mga mura din. And then, kung gusto niyo ng cheaper din naman ako na mga chocos or mga drinks or snacks, pwede nyo i-try sa department stores. And then, sa mga payment options naman, if kaya ng GCash or Alipay, better yun kasi for low conversion rate. Then, yung sale, ayan, yung sale sa Japan, totoo. Yung sale. Gusto naman talaga natin ng budget-friendly and sale. So, talagang abagan na lang natin yung mga events sa Japan. Yes. Okay, and then for the next video, we are going to talk about the essential etiquette tips while in Japan. So, like, and share, and subscribe. Bye-bye!